During the elections, it was one of the most difficult elections we ever run. You know why? Because national ang funding ng mga kalaban namin. They have limitless pockets. They have bottomless pockets. Because of the fact that Mayor Magalong tied Martin Romualdez sa korupsyon. Oh. Tapos ang importante dyan, walang perang lumabas dyan o kaya under the table arrangement. Yun ang importante dyan. Ganun ba na ipe-penalize namin siya kung tumatanggap kami? Kita mo, penalty niya, 20,000 a day. Hindi pa namin siya binabayaran doon sa kanya. Doon sa, not only the retention, hindi pa namin siya nababayaran. Sabay banggit ng mga kritisismo ay Hindi pa nababayaran yung mga diskaya. Hindi pa buo yung bayad nila. Relax lang kayo sa paninira. Nape-penalize sila ng 20,000 a day habang hindi nila matapos-tapos yung ganyang pag-aayos. Oh. Sino ang congressman na haharap na ganyan na nagkaroon ng project tapos sasabihin niya, tignan niyo yung papeles. Pinenalize na namin sila. Hindi namin ni-release yung bayad. Sinong gagawa ng ganon? O sinong gumawa ng ganon? When in fact, that is the right thing to do. Well, makakapasok talaga ang mga walang kwentang kontraktor. Somehow, even if dapat hindi nangyayari, they make their way there. There is not a perfect system. Pero ang importante, we have to make them accountable. Ang importante, let's not make the people suffer the damage. Ano nangyayari ngayon? Sa flood control, sa mga infrastructure projects, people are suffering the damage because your mayors, your congressmen, they fail to act like that. Ayaw nilang pera nyo. Ayaw nilang bantayan. My goodness. Ano nangyari sa mga ghost projects? Anong mangyayari dun sa mga substandard tapos na, na-release na lahat ng pera? Ito, hindi pa nga na-release eh. Diba? They put him in ICI. Now they're trying to cripple him. Kasi they put him in a crippled position, he made it to work. batay sa dating reputasyon ng kumpanya at hindi sa kasalukuyang performance nito. Kinumpirma ng alkalde na inaayos pa ng St. Gerard ang mga nakalistang depekto at mahigpit itong minomonitor ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Magalong, sinisingil na ang kumpanya ng liquidated damages na higit 4.9 million dahil sa pagkaantala habang may natitirang higit 26 million pang matatanggap ang St. Gerard